babalik na tayo sa aksyon to find something out. It's momentum for Team Liquid Philippines, pero kailangan ma-shrug off nung kalawang ng Aurora because they've had rest. Diba? Yun yung importante. For a lot of these teams, this is a team na nagkaroon ng pahinga kontra sa isang kupunan na dire-diretso yung laro. Malaking impact ba yun towards the series that we have? Again sa kabila ng may momentum, sa kabilang team na galing sa lower bracket tapos may momentum. Para sa akin, much better pa rin yung galing ka sa lower bracket. Kasi pag napatumba ka sa lower bracket, doon yung time na makakapag-adjust ka eh. Tapos kapag nakapag-adjust ka, tapos nanalo ka, parang ang laking factor nun. Ang laking momentum booster, no? That's exactly what is happening right now. Pero para sa Aurora, I'm sure they've used those times na to study and prepare for what is ahead. Now we're looking at the draft. Yung Hilda ay tinanggal na ni Coach MTB. Meanwhile, posible na YSS Lancelot na naman ang makikita natin sa bands ng Liquid. At TLPH, may chance din na magpalitan ulit ang Harith and Granger. With that, yung Aurora ba ay magpa-first pick ng isang Harith o kaya ng isang Fredrin? Yun yung mga parang pinagagawan dito. Especially with the Arlo being banned. So, Aurora, Harith o Fredrin? Open ang Isan Shin. May YSS din. YSS. YSS. Pero mapupunta ang Fredrin at Harith. Yun nga eh. Sa side ng TLPH, willing ka bang ibigay yun? Well, ang Aurora, very much willing sila. Now, the trade, just like what you were saying. Siguro dito nalalabas yung yung Fredrin Lapo ng TLPH. Agad, yung dalawang piraso ng Exodia nila. Fredrin Lapo. Yung baraha. Yun yung baraha eh. Fredrin Lapo or Fredrin Harith? What is the answer para sa TLPH? Pwede rin namang Harith Lapo. Diba? Gatot. Inibal. Wala si Hilde. So, shinif nila. Baka pwedeng mag-deny naman dito ang Aurora kasi that's been the, yung Exodia eh. Kailangan at least hindi nila makompleto yun. Like, kaya ba nga kunin yung Lapo-Lapo dito ng Aurora? Lapo Granger sila. Tingin ko kailangan nila pumili ng pangharap. Okay. Yung pangharap na sinabi mo. Pangharap ang ibibigay sa kanila. That's the Hylos. Kung usapang harapan, nandyan na. Fredrin ang nakikita natin sa TLPH. Pero may nakikita si Trimar dito. Posible ba ang Spider-Man na galawan? Uy! Dito mula kay Carl TC. Posible ba natin makita ang namimiss na nating Fanny ni Carl Open TC? ang Fanny magandang Fanny dito. Kasi Hylos Granger lang eh. Doable ba, Fanny? Tingin mo? Maganda yung Fanny. Gusto mo bang makita ang Fanny? Maganda yung Fanny, pero gusto mo. Gusto, hindi lang gusto. Ang tanong ay kung gusto din ba ni Coach RC yan. Kasi sa ngayon, this is a dire situation. Instead, babalik tayo dun sa Hayabusa. Still, bagong jungler pa rin naman yan na gagamitin natin sa sering ito. Yeah. Hayabusa, alam naman natin na ginagamit. Ito yung third option. Kapag walang Lance at wala na rin Yisun Chain, ang ikatlong pinipili ng mga junglers natin is going to be the Hayabusa. At in this scenario, with the Hayabusa and the Gatot-Kacha, nasa-secure na TLPH na meron pa rin silang contention sa first turtle. Ang tanong, ano ang kanilang ipapares dito? With now Aurora, pwede na nilang iban yung Zushin. Ano sa Zushin versus Hylos? Sino ba ang doon? Sino ba ang mas natutuwa doon? Pareho lang sila eh, kasi yung Hylos nakakapang rundown yan eh. Pero tingin ko sa banning nila dito, magkakaubusan ng XP laner dito. Okay. So, CC, ang mga naisip natin kapag may Hylos. Another option is siyempre Lapo-Lapo. Among the planes exists the equilibrium. Mali. Sila mismo yung nag-ban. Baka ayaw mang Aurora na sila yung maubusan. Kasi pag nag-ban pa dito ng XP, ang TLPH, just nag-fourth pick sila ng XP, baka sila naman yung maubusan. Kumbaga pagandaan na lang sila ng XP laner dito. Honestly, good swerve. Galing dito sa Aurora, they don't wanna follow the same pattern nitong Liquid kasi yung ideya ay maubusan ng hero itong si Sanford. The Lapu-Lapu quite still available pero yung Hilda, yung Yuzong, yung Arlot at yung Phoveus, apat na XP laners resulting to what you guys were saying na ubusan talaga ng hero. So it's a better composition. Ganyan din ang isasagot ng TLPH. Tatanggalin naman nila yung Novaria nitong si Yue.
will Aurora ban the Zushin? Kasi kung sakaling Farsa yung maban ng Aurora, or at least yung Kimi, yung TLPH can just pick that up at mapupunta sa kanila in combination with the Gatot. Parang napakalakas na mid lane nun. Ang lakas din mag-turtle kung sakali. Could be no potential dito sa TLPH. And by the way, Aurora, kaya binaban din dito yung Eve. Kasi laking strength din nun sa first turtle as we saw in game number 1. Okay, it's the last ban na posibleng makita natin mula sa Aurora ngayon. It's, again, the double marksman setup, pero ang lalim nung Lalim kuha nila ako. ngayon. Even the Lunox was taken out. Now TLPH, meron silang option dito. Meron silang choice to go for a better XP laner. If we're talking about better XP laners, what are the names you have in mind? CC, yung nandun. I think pwedeng mag-last pick ng XP lane yung yung Liquid dito para makapag-counter sila. This land is a Ay, hindi homeland, na. and it will soon be your burial Parehas ground. kasi silang naglalapoy. Esmeralda ang binibait ng TLPH na piliin ngayon ng Aurora. Parang ganun merong Harit, merong isang Lapu-Lapu. Pinapuwersa dito ang Aurora na Siguro, mag-SP kayo. ang counter kasi ng sa Lapu-Lapu is Esme. Siguro inisip nila hindi na magandang composition Oo po. ng Esme dito. Papapangitin nila yung lineup ng Aurora. So yung Aurora hindi mag-SP dito. Possible, pero pwede rin sila mag-Esme. Okay. CC sa pang-option, Alice is a good option as well. Ayun ang Alice na pinili ng Aurora. They will cap it up with the Selena. Ayun, alam na ni Sanji na hindi siya maaaring magfarsa sa composition na to. Kasi kung isipin yung Exodia natin kanina, pag farsa to, yun pa rin. Palitan lang si Fredrin. Believe in the Exodia. Believe in the Exodia. Believe in the 4-bar setup nitong Team Liquid Philippines. Kasi yun yung pattern eh. Yun talaga. Yun yung pattern. Pero parang sa Aurora, si Yue, going online na ako. Ayoko na nasa backlines lang ako. Kailangan sumugod ko susugod. Nag-farsa pa rin kahit may Selena. Doable pa to para sa TLPH. Yung TLPH, ang lakas pa rin ng early First potential nila. Pero makakasabay yung Aurora sa early. 50-50. Sino makakakuha ng early sa kanila na yung laro? Again, Yun. another early game potential para sa dalawa nating teams. 3 straight ang gusto ng Team Liquid Philippines. Unang puntos para sa Aurora. What's gonna happen in game number 3? Casters, take the stage. Match point na nga ba para sa Team Liquid Philippines? O makakabawi pa ba at pupuso ang Aurora Gaming? Makikita natin yan sa pagpasok natin sa game number 4 ng ating Grand Finals of Season 16. Min, napakainit ng Team Liquid. Yeah, pabigat din ang pabigat ang atmosfera para dito sa Aurora Gaming na kung saan ay pinipilit pa rin nilang humabol. Pero ibang klaseng beast na nakikita natin at TL. Yeah, pero ngayon makikita natin, they switched the strategy up. Nilabas nila yung Hylos ni Light, yung unang nagbigay ng liwanag para sa Aurora, and bumalik sila sa damage jungler. So I think yung plano dito ng Aurora is, okay, talo tayo sa early game, lalo kapag hahawakan nila yung utility jungler, pues labanan natin sa typical Aurora gameplay na ito yung nakikita natin yung week 2 hanggang week 5 na parang napapagana pa rin ni Demon Kite kasi sa greedy plays na nila, lagi sila nakakaharap ng trade, and I think yun yung PE panlalaban nila sa Stampede ng TLPH. And it's a very sound decision na after nilang matalo ng dalawang tank jungle games, might as well bumalik tayo sa kung anong gumagana during the regular season. I just want to point out kung gaano naging kaganda ang run ng Aurora Gaming in the regular season. Still in one of the largest win streaks na nakikita natin so far in MPL Philippines history. At ngayon, below sila ng 2 games against Team Liquid Philippines. Hindi lamang ang Grand Finals ang nanganganib para sa kanila, kung hindi yung win streak na rin na pinanghahawakan nila ng Season 16. Yeah. At saka kung babalikan natin yung naging istorya ng laban ng Aurora TLPH nung regular season, hindi nakapanalo ng serye ang TLPH. Nagharap sila doon sa upper bracket finals, hindi rin nakapanalo ng serye ang TLPH. Ito na yung bawi ng TL para sa Aurora eh. Ang masabi ko lang dito is again very comfortable yung strategy ng Aurora. This is something that they've run all throughout the regular season. Pero ang kailangan nilang abangan dito is yung Lapu-Lapu ni Sanford. Kasi ilang beses natin nakikita, lagi siya nakakapag-block off. Kaya naman grabe. Yung atensyon ng Aurora nakalagay talaga dito sa XP lane. Kailangan din kasi makalamang ni Edward, especially early on this Alice. Pero mukhang TLPH na hawak ng 30 lane to. Layo na ni Demon Kite, hindi siya makalapit. Oh my goodness!
At si Carl TZ nakakuha ng pagong tinamaan ng Abyss and Arrow pero buhay pa rin. Sila ni JP, grabe yung Edward! speed power. Pero mapamatay siya ni Edward. Flicker na gamit din. Ipasa pa kay Yue. Atras muna si Carl TZ. Grabe yung galawan at pindutan dito ha. Ibang klaseng pagsasone na nakita natin mula sa Team Liquid Philippines, and the burst coming in from Sanji. Mamaw magparsa tong taong to. Tsaka men, pili ko itong Aurora pag natulog mamaya, may isa silang mukhang makikita. Mukha ni JP. Ayaw silang palaruin ng MLBB. Ang hirap na yung kalagayan dito. Lalo na doon Uy, grabe! Aray ko po, Federal Airstrike. Napaflicker na rin itong si Yue. Napakahapit. Ramdam mo no? Naramdaman ko Ay, wait lang. Grabe si JP, men. On both ends, nakakita tayo ng dalawang laban na TLPH ang nagdikta. At partida, wala pang kalamangan ng side ng Team Liquid Philippines. Just a 400 gold lead. Men, gusto ko lang sabihin na, siguro kung may titignan mo itong laro ng Aurora, may isang parte ng laro nila yung nagbago, especially after Project Next, is yung galaw ni Light, lagi siya nakasunod dito kay Demon kahit tinitake advantage nila yung golden XP na nakukuha mula sa jungle pick. Pero I think yun yung pinapunish ng TLPH. Kanina pa, men, si JP, instead na nagkiklear kasama ni Sanji, kanina pa siya silip ng silip sa jungle ng Aurora. Konti na lang magkakakuliti na to eh. Well, sa ngayon, no, hindi pa naman nagkakaroon. And for Team Liquid Philippines, ay hawak pa rin naman nila napakakatamtaman na gold lead dito. Kaya naman, pakiramdam ko, no, kaya pa rin naman pumalag ng Aurora Gaming. In fact, you said so yourself, Midnight, medyo hinihintay talaga natin yung item para kay Demon Kite. Yeah, trade talaga yung kailangan gawin dito ng Aurora, especially with the advantage ng TLPH na sa mga matchup lamang sila, especially on the XP. Grabe si Sanji! Grabe, binigyan kaagad ito si Demon Kite. Pero pati si Dito, itong si Sanji. Kasi alam niya na medyo mapapahaba naman nila. Itong turtle fight. Ayun, si Quad Easy kumabit yung Quad Shadow para dito kay Light. Pero hindi naman na nilalaban. Sabi na, sige, bigyan kaya natin si Sanford. Uy, grabe! Ginigigil daw si Sanford eh. Ngayon naman si Edward ang pinupuruhan nila. Tumama din yung Landshaker. Sanji to the rescue. Si JP ngayon ay abantihan. Ayaw palapitin talaga si Demon Kite. At mukhang ang pagong ay mapupuntan naman sa kamay ng Team Liquid Philippines. Papasok sa likod! Tinamaan din si Demon Kite at namatay sa kamay dito ni Uy. Fender Nursing naman ilalatag din. Oh my God. Target ayaw nila lakarin din sa Glory's Pathway. Tapak dito ng Vision Trap. Sanford? Ilalatag na naman. Napakatindi ng ipit spread. Ladies and gentlemen, pinasok din sa tore. Edward ay makikithil. At ramdam na naman ang Liquid Stampede. Makakatore ang Aurora doon sa taas. Pero ang daming nakuha ng Team Liquid Philippines sa baba. Walang yangin lang ako nakakita ng fake pack. Mula doon sa lapo, sabi ni Sanford. Okay, uwi na ako. Joke lang! Yun na, ito hindi nagbibiro. Kasi may Feather Earthshake din. Ibibitaw din si Sanji. Wala pa siya ganung kataas na damage as compared nung game number 2. Pero ang mahirap kasi dito pre, hindi malapitan si Sanji. Oo, poke lang talaga. Yun lang importante sa laro ng TLPH. I-poke nila and mapigilan nila yung galaw ng Aurora. And because of this, nabubuksan yung mapa para sa mga damage dealers ng TLPH. Especially kay Cartiz and kay Sanford. And si Demon Kite, men, hindi siya makalabas ng sarili niyang jungle kasi problema nila itong gatot kasi na to. Oo, tsaka lumalabang na nga rin sa farm dito yung Hayabusa against the Yisun Shin at very rarely natin na nakikita yan. Just speaks kung gaano ka-effective yung nagiging ikot dito ng Team Liquid Philippines. Pero siguro ang good news, no, if you're Aurora Gaming, ay nakakapag-farm naman si Tommy Sanji. Feather siya kasi Demon Kite naman magiging target. AOG, inabangan lang talaga. Demon Kite makakatakas pero not for long. Kasi Sanji ang kikithil sa kanya. Sila ito mag-game nila sa low yung shadow kill. Tatama yung stun. Pabalik pa rin ni Carlito. Oh my goodness! Ibang klase ang ipinapamahal sa TLPH. Huli na si Edward. Man, ibang klase ang cavalry. Ibang klase talaga pinersonal ng TLPH yung graphics kanina. RSG daw kalaban nila. Si Demon Kite at si Light lang yung pinibigyan ni Sanford, ni Sanji at pati na rin ni JP. And Team Liquid Philippines, because of this, bukas na bukas yung mapa nila. Hindi makaharap ng farm si Demon Kite. Kaya nagsistruggle sila. Wala silang resource na makuha sa mapa. As Takeaway, medyo mahihirapan din silang pumalag dito sa panghuling pagong. Pero nariyan naman si Edward. Sanford nasa pwesto na rin. The Bravest Fighter ilalatag na. Carl Easy ay nakuha na naman yung pagong. Ngayon, kukuha na ata sila ng hero sa likuran. Ang naging target, Shadow King. Atras muna itong si Carl TZ. At si Edward ay critical din. Si Light lamang ang namaalam sa naging proseso. Maganda pa rin ang kalagayan ng TLPH dito. All three turtles secured para sa Team Liquid Philippines. At ramdam mo pa rin
yung kikil mula sa Team Liquid. The traces malayo para dito kay Demon Kite. Pero mukhang papasukin pa rin sila. Oh my goodness. Napakatapang ng mga miyembro ng CLPH. Lalo na itong si Daddy JP, men. Yung listahan ng kasalanan niya, sobrang haba na eh. Napakahaba niyan. Imagine mo, 3 game. Kasalanan ni JP. And ang malala dito, men, mukhang ano eh. Kung ikaw yung coach, parang sinasabihin mo, uy, kalma lang, baka mapunish kayo. Pero ang ginagawa ng TLPH, kapag na-force na yung mga spell, okay na sa kanila. Okay lang na, okay, nakatakbo, nakadash, kasi nawawala yung mga skill. And for Aurora, nakaka-pattern yun kasi lahat ng galaw nila, telegraph ng TLPH. At higit sa lahat, hindi makapag-farm yung mga taong kailangan mag-farm for Aurora Gaming. And things are looking dark para dito sa Aurora. Lumulobo lamang ang gold team ng Team Liquid. Si Demon Kite ay nahanap na naman nila. Sanji na kanyang nasa harapan pero mukhang papalag sila. Purify nagamit wings by wings lang para maka-atakas. Itong si Sanji, JP ay naghahanap. Carl! RDJ papasok, Shadow Gear na nagamit niya. Traces ay nabitawan na. Nandun din yung AOG. Ngayon ay revitalize, ay may kukumit na rin dito ni Light. Si Carl Oh DC my nakikipag-juggle doon. Ang sakit ng Predator Strike. Si Doming ay kailangan ng lumayo. Grabe yung stampede, pre. May dalawang objective. Kumapit yung Shadow! Oh my goodness! Mamamatay si Demon Kite. Ineksata nila itong si Light. At natamaan na nga talaga ng lintik. Oheb will secure that one. Oh wow, nakatore, nakadalawang kills na agawan ng orange buff. Ilista mo na rin yung purple buff dahil mukhang pupuntahan na rin ang Team Liquid Philippines. Mula 4,000 patungong 6, 8 segundo para sa Lord. Kontrolado ng Team Liquid Philippines. Grabe, palaban talaga si Sanji. Edward! Pasok din. Throne of Ruins sa tama yung Vision Arrow. Pero kasi pre, ready yan si JP. Ready siya sa mga listahan ng kasalanan niya. Isipin mo, Men. sinalo niya lahat yun ha. And when we talk about JP, undefeated in all of his grand finals appearances, isa yan sa mga stat line na sobrang hirap tapatan kapag pinag-usapan si JP. Kaya naman kasi undefeated. Tignan mo naman yung ginagawa ni JP, men. Kontroladong MLBB, hindi lang sa kakampi niya, pati yung kalaban niya, kinokontrol niya. Kada dash na makikita niya mula kay Doming Kite at kay Demon Kite, men, may nakalatag kagad na AOG. Grabe na sobrang nakaka-amaze. 4 na MPL appearance. May 2 MPL na grand finals din na hindi sila natalo doon. Talagang kompleto ang stat Oh, yung line. magpalaro. Si Edward, ay talaga palaroin. Mamay Vision Arrow, AOG. Mula kay JP, Lord. Grabe no, parang nakapamewang lang si Carl DC. Kinukuha yun lang eh. Sabi sa'yo, kada magdadash may AOG eh. Napaflicker tuloy si Edward. And sabi ni JP, okay lang yan. Yung ulti ko, mga 40 seconds lang. Yung flicker mo, 2 minutes. And Sanji again wants to with a feathered airstrike. Si Light ata ay papagsak. Oh! Sapat pala yung dami Oheb! ng TLP. Oheb! Sumabag na rin si Oheb. Nagamit yung kanyang Purify. Atras mo na sila dito. Oh no, Edward! Tinamaan si Edward! One! Two-man stun mula kay Sanford. Wala na sila mga majors dito. Atrasan muna. Oh, grabe! Ayaw mo eh! Fake lang! Hindi ako atras. Ang baba na kanyang buhay. Ay! Pero masyado atang napalalim. And TLPH ngayon, kukunin na lang yung mga objectives na nasa paligid nila. Medyo nag-overheat si Oheb doon pero tuloy pa rin ang pagpupush para dito sa Team Liquid Philippines. It is going to be a 5v4 push. Arrow! Nandiyan pa naman yung Lord. Arrow na po tumama dito kay JP pero mukhang makakadepensa naman. Feathered airstrike ay nagamit na rin. Somewhat successful defense para dito sa Aurora. Yeah, another punish mula sa Aurora. Nakita natin ito nung game number 2 and game number 3. It is the same. Hindi pwede mag-overhit ang TLPH kasi may mga lumilipad na paa natin. May mga pang-punish din dito yung Aurora. But so far, kailangan pa nila ng konting item, ng konting farm kasi laki talaga ng disparity between Carl and Demon Kite, pati na rin kay Oheb and Doming Kite. Oo, and looking at our Infinix in-game equipment, disparity na yan ay sobrang obvious with the completed items na nakikita natin. Yung iba nandun pa lang sa mga components. Meanwhile, for Team Liquid Philippines ay nandun na sa kanilang pangatlo at pang-apat. Sa sobrang underfarm ni Demon Kite, kinailangan niyang i-skip yung kanyang War Axe. Rumeka siya ng endless battle kahit paano makalaban. Kaso ang problema dito, yung prolonged team fight parang hindi rin nagmamatter for TLPH kasi isang bigla talaga yung habol nila dito. Isang bagsak, isang talon. Yun yung perfect team fight initiation at for Liquid. At 30 seconds na lang no, bago magkaroon ng flicker muli si Sanford. Pakiramdam ko, the moment na mag-up lahat ng mga battle spells ng Team Liquid Philippines ay pwede na naman natin ma-expect yung napaka-aggressive na playstyle mula sa Team Liquid and for Aurora Gaming. Ano pa bang natitirang win condition para sa kanila? Alam mo, kailangan mapigilan nila yung Farsa. But ang problema kasi may kache. Ito yung X-Factor from Team Liquid Philippines. Baka nga next game din natin makita to kasi hindi makahanap ng angulo si Light. Even if ipilit nila, let's say tamaan nila si Sanji, number 1 ang problema nila yung Purify mula rin sa Farsa. And kahit pa na
karamihan sa members dito ng TLPH ay tamaan ng Glorious Pathway. Kahit mas slow sila, willing silang lumaban eh. Hindi sila tatakbo. Pero mukhang hindi talaga tatakbo. Naghahanap ng laban ngayon ang Team Liquid Philippines. JP, conceal, looking for the taunt, pero mukhang nanakot lang. And there will be an orange buff secured for Team Liquid Philippines as si Oheb ay papasok din. Ayaw nilang pag-fireman si Demon Kite. Ayaw na bawal lahat, no? Para dito sa Aurora. Pero oh my, grabe na! Ayaw talaga. Lalapit pa lang yung Aurora dito. Binibigyan na kaagad ni Sanji ng Feathered Earthstrike. Klase! Ang sakit sa ulo. Napakadaming kasalanan ng taong ito. Infinix GT30 Pro ang kanyang gamit. Experience victory for every madlang gamer. This man is undefeated sa lahat ng kanyang mga Grand Finals appearances. At GT30 ang gamit niya. Pwede natin gayahin yung GT30. Yung undefeated sa Grand Finals, medyo mahirap sabayan yun. That's the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Pero alam mo, pag rumor ka, masarap din kopyahin yung ginagawa ni JP. Imagine mo, nag-green lang si Demon Kite, men. Nakatitig pa si JP, parang, sige, makukuha ko yan. Purpose killan pa niya. O sige, sa'yo na. Diba? At saka, nang nangyayari pa ka, nilalapitan niya eh. So yung napupunta pa yung attention sa kanya ng mga greens. Ang hirap na kalagayan ng Aurora dito. Pero hindi pa rin naman imposible. Kailangan lang nila ilaban under the turret. Kailangan lang nilang gamitin yung mga resources na meron sila. O kahit papaano naman, no, meron silang frontline pwedeng dumepensa. Yeah. In fact, hindi pa naman ito yung Evolved Lord. At for Aurora Gaming with a perfect run after that first loss in the regular season, ngayon ay humaharap na sa TLPH na naghahanap ng kanilang match points sa Grand Finals. Itutuloy nila ang kanilang pag-push dito sa itaas. Gabang sila. Ito si Edward. Hinamaan yung tatlo ng Throne of Ruin. Atras mo na si KRTZ. Ngayon naman, ilalapag yung Summer Force. Masakit na rin yung damage dito ni Oheb. Si Edward may even. Trigger na force na rin. Nilapag yung Glorious Pathway. Kaya pagdepensa dito ng Aurora pero meron pang puproblemahin sa may bottom. Doon ata magiging target ng TL. Round number 2 to ha. Naghahanap na nga ng round 2. AOG makakatrace sa palayo pero naipit ang isa at isa ang babagsak. Yun na, inalapag din yung Summer Force at papabagsakin na rin. Sanford! Tinamaan mula doon sa stun kay Sanford at ready na sila para sumigaw at match point na ang TLPH. Isa na lang ang hinahanap ng Team Liquid Philippines para masilya ang Season 16 at ramdam mo ang emosyon ng mga manlalaro. What a game mula sa Team Liquid Philippines. Wow! One game from the Golden Road for Team Liquid Philippines. Napakainit ng action na ito. Well, maraming kailangan i-breakdown para sa larong ito. Match point for Team Liquid. Paano kaya ito i-breakdown ng ating panel? Match point for Team Liquid Philippines! A dominant stand ang kanilang ipinakita. Believe in the Exodia. Believe in the system. Wolf, nababanggit mo to kanina pa. Apat na heroes, dagdagan mo lang ng Hilda. Nawala yung iba, naging Voltes 4, Voltes 3. Pero yung same system, yung same heroes, ang ginagamit ng TLPH against Aurora that keeps them winning and keeps them left on their tracks. Yung pinaka-core nung strategy na meron dito ang TLPH, pinapagana nila. Biglang lumalabas yung mga ganitong strategy sa dulo. And our MVP is the guy na hindi pa natatalo kapag nasa Grand Finals na siya. That's JP with Discatot Kacha. Gano'n na ka ba kahaba ang listahan ng kasalanan ng taong to? Hindi ko alam, mas mahaba pa siguro sa buhok ng kung sino man ang may pinakamahabang buhok sa mundo. Si Odin. Si Odin. Oo nga, tama. May point ka. Si Odin. If you know, you know. Hey, from what we saw, si JP gusto niya malinis lang yung record niya. And this is the reason why he's one of the best and most achieved roamers natin. Not only in the league, but also internationally. It's because of the plays that he makes in clutch situations, in pressure moments. Doon siya madalas nagpapakita. You're looking at the MVP highlights. Tama yung sinabi ng mga casters natin eh. Hindi nila pinapahinga. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon to breathe ang Aurora dito as TLPH. They're even playing inside the enemy turret. That is how confident they are na kung sino man ang masipat nila, meron na kaagad pick off. Whether may mamatay sa kanila or wala. Kung wala, it's better
Pero kung meron man, it's just either JP or Sanford, which they are very willing to take. And I know this is something na hindi siguro gustong marinig ng mga viewers natin kasi napakaganda nung build-up natin ng storyline natin mula sa simula hanggang sa dulo ng season 16 ng FPL Philippines. Pero mukhang sa Grand Finals, madedetermine lang to kung sino yung mas nakakalamang sa early game. The way that we are seeing the draft from both teams, hindi na siya about dun sa kung ano yung binild natin na mga storylines na kung sino ba talaga yung mas resilient. It may just be because of the early game. At so far, pinagbaga ni Oheb ang buong Cuneta Astrodome. Kailangan natin lahat nung fan na may battery, alam mo yun, kailangan natin sa sobrang init na natin dito. yun eh. Kailangan, favorite ni Naisu yun eh. Oo nga. Favorite ni Naisu yun, bukod pa dun, men. Hindi, sabi ko sa'yo may laman eh. Sabi ko sa'yo may kwento talaga dun sa walk-in eh. Parang nakita ko, parang alam mo sa anime, yung may kidlat sa gitna ng dalawang mata nila nung nagkatinginan sila. Ganon talaga, merong standoff. Hindi pa tapos ang laban, pero si Oheb nag-pop off na. And we cannot blame him. This was a perfect game for his Harith. Pinili to ng TLPH, parte to nung Emo, pati to nung Baraha. Para dun sa kanilang jungler, it's the Fredrin. O kaya naman this time, it will be the Hayabusa. Farsa para kay Sanji. Gatot, Hylos, or Hilda para kay JP. Sanford, Lapu-Lapu. Para naman kay Oheb, Granger. O kaya naman, etong Harith. Hindi natin sasabing maliit ang hero pool ng TLPH, pero it's more about the mastery. Dalawa yung nakikita nating mga variations, mga branches dito na sa TLPH. And the reason why it works is because TLPH mula sa dulo hanggang sa kabila pang dulo, alam nila kung paano paganahin itong baraha na to, the Exodia mula sa TLPH. It just works, Hans. You're probably wondering why we keep on mentioning Exodia, but it's 5 cards that complete one major piece. I'm sure na pamilyar ang karamihan sa inyo with what we are talking about, at yun ang rason kung bakit nagagawa ito ng Team Liquid Philippines. It's them picking the same heroes with just very minimal changes, which means na kung paulit-ulit nilang gagamitin yun and using the same strategy over and over again, which Aurora, as much adjustments as they are doing doon sa kabila, they cannot, counter-attack kung ano man yung ginagawa ng Liquid because it's already clean right from the start. Minimal na lang yung changes na gagawin nila with their strategies that they've had from games 1 and 2. Kasi in 22 minutes yung una nating game. Umabot sa 19 minutes yung second game, and in the third game, it only was 14 minutes. That is how mastered yung ruta na ginagawa ng TLPH here against Aurora, who has had a lot of momentum right from the start. Dadating sa punto na itong TLPH mula dun sa lower bracket and playing so many games, playing 5 days, naintindihan nila ng sobra yung meta. They are students of the game. At sa ngayon, mukhang nagiging maestro na ang TLPH. They have understood that sa first part ng playoffs, kailangan matindi ka mag-fighter gold lane. Pero eventually, kailangan mo makahanap ng nagpa-funnel ka ng mga assassins dun sa may jungler role. Tapos, hahanap ka ng way para pagganahin yung mga marksman. Sa dulo, binalik